Hello freelancers, I will share the third quarter ITR year 2025 filing guide. Start of filing is on October 1, 2025 at ang deadline is on November 15, 2025. My name is George. I'm a freelancers tax advisor at J Consulting. What we do is we are empowering online freelancers through simple and stress-free tax compliance. Let's start. So dalawang scenario lang po yung isi-share ko guys. Number one is para sa freelancer na less than 250,000 ang income or yung without tax due. Start tayo sa number one. First step, review po natin yung BIR Certificate of Registration. So ito po yung BIR Certificate of Registration ko. Very important document dahil dito po nakalagay kung ano yung kailangan nating i-file. Dito po siya sa tax types. So sabi dito, isang annual ITR at quarterly ITR. So yung dalawa lang naman po yung kailangan nating i-comply usually pag tayo ay isang freelancer. So ito po, quarterly ang kailangan nating i-file. Nakalagay din dito sa filing due date yung deadline. Third quarter, deadline November 15. Pero hindi po nakalagay kung kailan yung start ng filing. Start of filing ng third quarter is on October 1. Ang start of filing po ay the day after the taxable period. Ang taxable period po ng third quarter ITR is from July 1 to September 30. So yun po yung third quarter. July, August, September. So kasunod po ng September 30, last date ng taxable period is October 1. Pwede ka na po mag-file at ang deadline is November 15. So ganun po siya guys. Next po sa income summary naman tayo. So ito po yung income ko for the third quarter, July, August, and September. July, 10,000, August, 20,000, September, 30,000. Total of 60K ang third quarter income ko. So ito po yung i-file natin. And then maganda po, may ganito na rin kayo guys, income summary, para itatransfer na lang natin yung data sa EBIR. So proceed na po tayo sa filing. So ito na po guys, EBIR software. Madadownload po siya sa BIR website. Since continuation po tong filing ko, third quarter ITR, meaning nakapag-file na po ako ng previous quarter, yung first quarter ITR, saka second quarter ITR. Once na nakapag-file na po tayo sa EBIR natin, nakasave na po yan sa computer natin, yung profile natin. So ilalagay lang po natin yung taxpayer identification number natin or yung TIN. Tapos click lang po natin yung tab sa keyboard. Mag-auto fill out na po yung previous na final natin. So kung first time mo naman, kailangan i-fill out mo lahat. Dapat lahat ng ilalagay mo ay nakabase sa BIR Certificate of Registration mo. Tapos very important po lahat ng details. And then proceed na po tayo sa list of BIR forms. Ang gagamitin po natin is 1701Q version 2018. Version 2018 po yung pinaka-updated na quarterly income tax return as of today po. So yan yung gagamitin natin. Click and then click fill up. Click OK. So start na tayo guys. Number 1, for the year 2025, naka-automatic siya. Number 2, anong quarter po yung fina-file natin? Third quarter. Number 3, no automatic. 4, 0 automatic. 5, 10 automatic. 6, RDO code automatic. 7, professional po ang taxpayer type. And then number 8 is 017 ang alphanumeric tax code. Number 9, automatic po yung taxpayer name. 10, automatic po yung address. Zip code, 10A automatic. Date of birth, manual po nilalagay. Number 12, email address, automatic. Citizenship, manual po nilalagay. All caps po ang pag-fill out natin, guys. Number 14, leave as blank. Number 15, tick no. And then 16, automatic po siya, 8% kung ano yung pinili natin dito sa number 8. Ayan o, naka 8% na siya, yung tax rate. And then, click natin yung validate. Pag validation successful, ibig sabihin po ay na-fill out ko na lahat ng required information sa page 1 ng income tax return. Click OK.
Click edit dahil meron pa pong page 2. So proceed po tayo sa page 2. And then dito po tayo sa schedule 2. Dito yung for 8% income tax rate. Schedule 2. And then dito na po tayo 47A. Dito po yung income ko for the third quarter. Balik tayo sa income summary ko. Ang income ko for the third quarter is 60K. So siya po yung ilalagay sa 47A. And then 48A, 0 po. 49A, automatic. 50A, previous quarter. So fina-file po natin, this quarter is third quarter. So ang previous quarter ko is second quarter ITR. Kailangan ko po yung item 51. Kailangan nyo pong buksan yung second quarter ITR ninyo. So ito po yung final ko ng second quarter. 51A is 120,000. So siya po yung ilalagay ko naman dito sa 50A ko, 120,000. 51A cumulative taxable income, inad niya yung third quarter income saka yung 50A, total of 180,000. 52, manual po nilalagay, very important, yung non-taxable income na 250,000. So ilalagay po natin yan dito. And then taxable income, negative pa po siya dahil hindi pa rin po lumagpas yung income ko ng 250,000 from January 2025 to September 2025. Ang total income ko po ay 180,000. At pag less than 250,000, wala pong income tax. Kaya zero po siya. Schedule 3, zero po. Tapos na po. Click validate. Validation successful. Click OK. Pwede na po natin siyang i-file. So, balik tayo sa page 1. Ayan guys, nakita natin zero ang tax due. Kasi hindi naman lumagpas ng 250,000 ang income ko dito sa scenario 1. So, file na natin. Submit final copy. Click OK. And then mag-agree po tayo sa Terms of Service Agreement. Ito po yung pinaka-last step. Hindi ko na siya gagawin dahil for example, purposes lang po ito. Pero very important, ipapakita ko po, dapat mag-pop out yung successfully submitted. So ganito po kasi yung nangyayari sa akin and yung feedback din ng ilang members sa community, ganito rin daw po sa kanila. Pag unang submission, lagi nagpe-fail. Ayan nakalagay, your tax return was not submitted. And then pag click natin ng OK, lalabas naman siya dito na pwede natin siyang resending. And then tick OK hanggang mabasa natin yung submit successful. And that's it. Tax return receipt confirmation, marereceive po natin sa email address natin. I will show the final output. So ito na po yung final output guys. I-print out natin ng PDF. Tapos i-merge natin para maganda yung record keeping natin. Tapos i-save po natin online, pwedeng Dropbox, pwedeng Google Drive. Lahat ng ating BIR records. Page 1 ng ITR, yan po. Lagyan po natin ang pangalan. Page 2 ng ITR. And then ito po yung tax return receipt confirmation example. Ito yung mare-receive natin sa email natin na proof na nakapag-file na po tayo ng third quarter ITR. Since wala naman pong tax na binayaran, 3 page lang siya. Page 1 and page 2 yung ITR, page 3 yung BIR email confirmation. So that's it guys for scenario 1. Tapos na po. So that's it guys. I hope makatulong yung guide sa pag-file nyo ng third quarter ITR. Para po sa mga questions, sa support group na lang po natin, Freelancers BIR Tax Compliance Support Group. Ang next tax compliance po natin ay ang annual income tax return for the year 2025. So next year pa po yun guys. More power sa freelancing business nyo, more clients to come. Stay safe.